So yun po mga biyaya, mga banateros, bubulol pa ako. So yun, isang mabiyayang araw sa inyo lahat. At eto, pag-usapan natin ngayon, ako po, Stella Kimbo, abante atras. At Bernos ay iimbestigahan na dahil sa mga kumakalat na kanilang mga picture na nagmamahalang gamit. Iimbestigahan. Ang tanong, sino mag-iimbestiga dito? Kakampito ng mga ano. Eto nga, may napanood nga tayo dito na matapos mabulgar ang yaman ni Kimbo, Abante at Bernos papaimbestigahan na. Mga assets questionable. Yun ako po. Paktay tayo dyan. Yari kayo ngayon dito, no? So, syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share. At andito na yung copy ko. To like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At eto na nga, grabe, no? Talagang nabisto. Talagang nabisto itong mga ito, no? Grabe yung karma na talagang doble, triple pa. Yung ginawa kasi nila talaga kay BP Sara sa sa totoong kwento. Talagang napakasama naman talaga. Talagang halatado mo yung pagiging bias nila. So ngayon, dahil nabuisit at nairita ang mga netizen, alam nyo naman dito sa Pilipinas, magaling sila mabilis sila maghanap ng mga baho mo. Lalo't marami kang baho. No? Lalo't marami kang baho, yari ka. Ang daming marites dito. Alam mo, Pilipinas ang number 1 of the marites of the world. Kaya talagang mabibisto yung mga tinatago mong mga sikreto, lalo't pa na-post mo sa social media, puro kayabangan sa mga gamit mo dahil milyones ang kagamitan mo, hindi makakaligtas yan sa mga marites natin. Talagang may paglalagyan yan. No? So eto nga yung video. At may video rin to si Maring Kimbo. Ako nagre-reaction lamang mga congressman, ha. Makipag-gurgur nyo na rin ako. Kasi may mga kumakalat na balita na number 1 po ang banatero sa mga ipapagurgur or pinapahanap daw. Di ko alam, ano ba yan? No, pero hindi ko rin alam kung sino yung nasa likod nun. Pero yun nga, nililinaw ko lang po, ako lamang po ay nagre-reaction lamang. Hindi kasi may mga kumakalat na balita ako ngayon na parang ipapatumba daw kami, parang pinapahanap daw kami para daw matahimik. Hindi, alam nyo ito, pwedeng paniwalaan to, pwedeng hindi. At alam nyo ito, may kukwento ko lang. Ilang beses na nangyari din sa akin yan. Sa totoo nga lang po, may mga dati pa nga, pinuntahan pa nga ako sa bahay. Dahil gusto ipapatumba ko. Talagang kinorner pa. At may mga ebidensya ako nun. May kuha ako sa CCTV ng barangay namin at may mga pictures. May mga plate number ako na plate number ng motor kung sino yung mga yun. At yun nga, napagkaanuan na hindi nga mga pulis. So may nung mga panahon na yun, gusto talaga, marami gustong magpa-gurguri sa akin. Eto, hindi rin naman po ito pwedeng pawalang bahala. Kasi nga, delikado rin, no? Sa dami pa namang galit sa atin, lalong-lalo na sa mga banateros, alam nyo naman, talagang nasusupal pala at nabibisto po ang baho ng administrasyon, ang baho ng mga politiko kapag ibinilag na po ng mga banateros at mga DDS vlogger. Kaya nga sobra silang nasasaktan at sobra silang urat na sa amin.
Eto na nga, no? Bago natin ito. Bali may sinabi din to si Stella Kimbo, nagsalita na rin siya. Pero in fairness, wala na yung mga necklace niya. Wala na rin yung mga relos. Pati yung Hermes, wala na. Eto, panoorin. Tunay na ang lahat ay may kabayaran. Matapos maisiwalat sa publiko ang Subscribe nyo pala to, Showbiz Fanatics, okay? kalulang presyo ng mga luxury items na pagmamayari di umano ng mga kongresistang pinagtulungan si Vice President Sara Duterte karma nyo. na ang Office of the Vice President Budget sa taong 2025 opisyal nang nanawagan ang maraming netizen na pakasuhan ang mga kongresistang tila nabulgar ang mga di umanay luho nila sa katawan. Yun! Pakasuhan. Ito po ay nire-request ng mga netizen. No, sana alam nyo napakaganda ho na pakinggan ang hinanaing ng taong bayan dahil unang-una hindi rin naman to makakaupo tong mga yudipunggol na to. Gago! Kung hindi rin naman din dahil sa atin. Hindi rin naman hindi naman makakaupo yung mga yan dyan kung hindi dahil sa mga boto natin. Kaya kung sino man yung may karapatan na paimbestigahan sila or kung sino man yung may karapatan na ipatanggal sila sa pwesto, walang iba kundi tayo yun. Diba? Kaya talagang maganda yun. Sana may tumayong isang kongresista na medyo may yagballs. Kahit babae, kung matapang at mas pinipili ang prinsipyo kaysa sa pera, napakaganda ho na unahin tong mga congressman na to na kung saan nanggagaling yung mga binibili or yung mga ipinangbibili nila ng mga mamahaling kagamitan nila. Tulad ng relo, bag at bulletproof na car. Ito tuloy. Na pinaniniwala ang pera ng taong bayan ang kanilang nilustay. Kabilang sa pinaiimbestigahan ang 6th District of Manila Representative na si Benny Abante na pinaniniwala. Si Benny Abante, the Benny Damani. Grabe din to si Ka Benny, no? Parang parang gusto niyang gayahin si PRRD. May paano din siya. Dami niyang baril, Oy, diba, yung about kay Pastor Apollo si Kibuloy dahil marami daw mga baril. Bakit to si Ka Benny? Meron din naman. Bakit tayo niyo pa imbestigan? Mamaya, mga kolorum yun. Mamaya, kolorum yung tawag dito, yung mga baril na yun. Paimbestigahan yan, Tuloy. Isa lamang pala sa kanyang mga koleksyon ang 18.5 million peso Cadillac Escalade na tila daig pa raw ang celebrity dahil bibihira raw at tanging mga milyonaryo lamang ang nakakabili nito. Hindi milyonaryo, mga bilyonaryo lamang. Gago! Pag sinabing milyonaryo, medyo medyo magdadalawang isip pa na bumili ng katulad nung sasakyan ni paring Benny. Medyo gano'n, talaga. Pero kung isa kang bilyonaryo, talagang sisiw lang sa iyo. At hindi lang buti sana kung yun lang yung sasakyan niya. Meron pang isa, di ba? Yung kulay puti ba yun? Di ba? Ang lupet, di ba? Gago! Okay, play. Kabilang ang controversial congresswoman from Marikina na si Stella Kimbo na noon ay tila napakasimple raw ng pananamit at halos hindi mo makitaan ng mga mamahaling gamit. Ngunit tila ngayon, bukod sa kanyang mga alahas at perlas, pinaniniwala ang higit pa sa 15 million pesos ang nilustay di umano nito para makabili ng mga limited edition na mga mamahaling bag, relo at hindi mabilang na property na noong 2012 ay nakapagtataka kung bakit lumobo ang ari-arian ng mag-asawang Kimbo. Grabe. Di kasi ito nga ito yung talagang hindi po pwedeng hindi ka questionin no? Hindi ka po pwedeng hindi questionin una dahil congressman ka, 'di ba? So magkano lang naman ng monthly ng congressman? 250k or 200k. So kung gano'n ang monthly mo,
At ilang ano ka pa lang, posible naman makabili ka ng ganyang kamamahal na gamit. Diba? Sa totoo nga lang sa totoo lang, kung maayos-ayos lang yung views ko, kaya kong sahurin yung 250k na yun per month. So ngayon, ang tanong, ako hanggang ngayon, nangungupahan pa rin ako. Gago! Diba? Oh. At ito pa, isa pang kailangang questionin dun, ang buhay ng isang politiko ay parang parang bukas na libro na maraming nakakaalam kung saan ka galing, ito ganyan, dahil yan ang unang-unang kadalasan na ginagamit ng mga politiko na kesyo sila ay galing sa kahirapan, sila ay galing nagutuman din noon, kaya nararamdaman nila kung ano yung nararamdaman natin ngayon. So ngayon, ito si Stella Kimbo na dating tricycle lang, nakapagpagawa ng van na customized van. Diba? Kaya napapaisip yung mga netizen na, saan galing yung pera mo? At saan galing yung pinambibili mo ng mga mamahaling bag? Ang masama ho kasi dito sa mga congressman, ang masama ho dito, kadalasan ho kasi mas inuuna niyo yung yabang. Kasi kung inunin niyo yung talino or isip bago yung kayabangan, hindi sana kayo masisilipan ng ganito. Hindi, totoo po masakit man pakinggan tong sinasabi ko, pero ito po yung katotohanan na mas inunan nyo po ang kayabangan kaysa sa utak nyo. Kasi alam nyo kung bakit. Kung may utak kayo, bakit kayo magpo-post ng mga ganyan? Di nakita ng taong bayan. Ngayon na nagalit ang netizen sa inyo, ano nangyari ngayon? Di nabulgar kayo. O sino dapat sisihin? Yung netizen ba o kayo? Siyempre kayo. Yung netizen, natural na makita nila yan dahil pinopost nyo. Ang may kasalanan dyan kayo. Bakit nyo pinost yan? Gago! Ngayon, parang nababalitaan namin, parang nagagalit kayo sa mga vloggers, sa mga nagre-reaction sa inyo, sa mga naglalabas ng kung ano-ano na totosin, hindi to fake news kasi lahat po ng mga pictures na kumalat ay galing din po yan sa mga account nyo. Katulad dun yan, si Kabeni, nag-lock na ho ng account niya. At yung iba pang mga congressman dyan, nag-lock na ho ng mga account nila. Wala na, lock na lahat. Wala na kayong makikita na may ewan mo, iba kayong iba, yung mga hindi nakakapag-post ng Alam niyo kung sa totoosin, ligtas naman sana kayo kaso inunan niyo yung yabang kaysa sa utak, yun, nabisto tuloy kayo. Hindi ko naman kayo tinuturuan pero kung isipin niyo, kung halimbawa magkagipitan at magkasisihan, wala dapat kayong sisihin dito, hindi sarili niyo lang. Kasi nga, hindi naman makikita ng mga netizen niya kung hindi niyo pinopost yan. Diba? Ganun lang ho kasimple yun Kung talagang ginamitan nyo ng tamang pag-iisip, kung sabihin na natin na sa inyo galing yung pera na yan, pero ang hirap din kasi sige sabihin na natin sa inyo galing pera yan. Ang tinatanong ng taong bayan, hindi naman kayo mayaman dati. So paano nyo mapapatunayan na sa pera nyo galing yan? At hanggang ngayon nga parang binabaliwala nyo. Eto nga daw, sana nga nire-request ng taong bayan na imbestigahan niya kasi baka mamaya baka yan na yung 500 billion na ipinamahagi sa mga congressman project Oo, di umano Pero naririnig ko lang lamang po yung balita na yan. Oo, kasi may mga naririnig ako ng mga chisme, sabi ko nga sa inyo, ang pinakamalalang marites sa buong mundo ay ang Pilipinas. Napakarami nila dito, anak ng teteng. Yung iba wala namang matres, pero dumadami sila ng dumadami. Gago! At buti nga kamo, nagkaroon. Pero in fairness palakpakan natin yung mga marites Kasi kahit paano nagka-content kami sa inyo. Diba? Nagka-content kami sa inyo Dahil kung walang marites, hindi namin malalaman tong mga baho nyo na to. Gago! Kaso maraming marites dito sa Pilipinas, kaya yun, nabulgar ang baho nyo. Gago! Okay, play. At isa pa sa pinupunterya ng maraming netizen na maimbestigahan
ang controversial congresswoman from Abra na si Ching Bernos na tunay na nakakalula ang mga halaga o mga perang ginastos nito para makabili na lamang ng ilang mga gamit na talagang bukod sa artista, ilang mga Hollywood star lamang ang makaka-afford. Grabe, no? Tangina magkano? Sorry, napapamukha ako. Ngayon ko lang ito nakita, oh. Magkano to? 21 million? Gago! 21 million yung... Magkano to? 17 million? Totoo na ba to? Totoo na ba to, guys? Baka hindi ano to, Hermes. Birkin. Yung bag, nagkakahalaga ng 21.1 million. Dahil sa total ng kanyang mga... Wait lang. Hindi pa kita pinagsasalita. Grabe. Tapos yung singsing, ano to, total, hindi, sa bag pa lang pala tong 21 million na to. O, tignan nyo mga kabanateros, 21 million bag pa lang. Yung singsing na may diamante, 17 million. Or 17,000. Hindi, 17 million. Million pala, million. O, eto naman yung relo, 7 million. O, ano pa, meron pang bracelet, tsaka yung isa pang singsing. Ay, nako po. Philippine peso. Hindi ko alam kung totoo po ito pero grabe naman to kung sa... Grabe, bag pa lang 21 million. Grabe, ang sarap talaga maging congressman. O, yung mga dyan, yung mga bagong henerasyon, mag-aral kayo kung paano mangumpanya. Ito ang sagot sa kahirapan ng mga bata sa Pilipinas. Gago! Mamuliti ko na lang kayo. Huwag na kayong mag-aral. Basta ang gawin nyo lang, magpaawa effect sa mga basta ipamukha nyo sa taong bayan na kayo ay galing sa hirap. At mahal nyo ang mahihirap. At may malasakit kayo sa mahihirap. Yun yung yun yung pinaka-gawin nyo ngayon, Huwag na kayong mag-aral. Hindi pa, mag-aral po muna kayo. At pag nakatapos kayo, huwag na kayong kumuha ng course nyo. Huwag na kayong kumuha ng course nyo. Mag-congressman na kayo. Gago! Tungina, 21 million. Bag lang. Ang lupit nun, guys. Mapapaano ka na lang, no? Yung tipong mapapasana all ka na lang talaga. Yung tipong sana all, may ganyan. Ilang na to, guys, so ilang big bike na to. Ilang carding na mabibili ko nito. Wait lang. Ilang carding na ba mabibili ko nito? Ang presyo ni carding ngayon, kapag brand new, kasi pag brand new si carding is 450k. No, 450k divided 21. Hindi paano ba? 400 times pala ata. Times. No. 21 million. Wait lang 21 million. Wait lang. Paano kaya yun? 21 million. Wait lang. 21. Dagdagan, bawasan na yan. 21 million. Yan 21 million. 21 million. Yan to? Paano ba to? Times ba to? Times. Si Carding is 450k pa yan. 450k. Tangina. 46 pieces! Gago! Ayan 46 pieces na Carding. Yung motor ko na exciting 400cc ang mabibili mo. Gago! Oh! Tangina, parang na ako nito. Baka kayang-kaya na pala. Makakabili na ako dito ng big bike na katulad nung kay Banat Bay na 1,200cc, no? Na BMW, tas may bahay na ako, di na mangupahan. May scooter pa ako, may negosyo pa. Gago! Samantalang sa kanila, bag lang, Ang lupit, grabe. Bulgar na ari-arian o mga relo, bag at mamahaling diamante. Tinatayang humigit kumulang 156 million kagad ito.
Hindi na raw magtataka ang taong bayan kung patuloy na maghihirap ang mga mamamayan dahil sa tila hindi mabilang na mga kongresistang nangungurakot sa kaban ng bayan. Ngunit para sa kanila, hindi raw dapat manatili ang mga ito sa pwesto, lalo't unti-unti nang napipikon ang maraming Pilipino. Tapos may picture pa tong si yung asawa ata nito or kamag-anak, Bernos din, sa bungero Gago! Oo, sa bungero no? Oo, grabe no? Tong nakakalungkot lang na ito puwera biro tayo. Nakakalungkot lang po na ako kasi dati akong charity vlogger at hanggang ngayon tumutulong pa rin ako pero hindi ko na pinapakita sa mga video ko. No? Marami na rin ako pabahay project. Nagagawa ko yon dahil sa sahod ko sa YouTube at pag may nag-sponsor sa project ko, thank you. Pag wala, pero kadalasan sa YouTube ko inuugot yung pangpagawa ng bahay ko. Nakakalungkot lang isipin na sa dinami-daming mahirap dito sa Pilipinas, napakayaman naman din pala ng bansa natin sa totoo lang. Kaso yung pera ng bansa natin is napupunta lang sa wala. Napupunta sa mga tao na alam mo yun na dapat silang nagpapakalat or sila yung nagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin Pilipino. Katulad yan, halimbawa ako, tiga-Taguig ako. So kung congressman ako dito sa Taguig, yung halimbawa 21 million project na yan, kung ano man yung project or kung saan man yung nanggaling ang pera na yan, imbis na, alam mo yun, imbis na maraming kapwa natin or kababayan mo na natutulungan dito sa Pilipinas, nangyayari, nasusolo mo lang. Samantalang ang dami natin nakikita, mga kababayan natin, walang terahan, nasa lansangan, yung iba nangungupahan, magkano upa ngayon, napakamahal. Kuryente, tubig, wala na. Magkano lang araw mo sa halimbawa, construction worker ka, helper ka, 500. Oh, yung bigas, ulam, wala na. Kaya pa saan ka pa kukuha ng pangbayad mo sa upa? Wala na, na. Kaya nakakalungkot isipin, no? Hindi tayo, kasi may mga nagko-comment. May mga nagko-comment. Gago! Papamura tuloy ako. Hayop tong mga nagko-comment na to naiinggit daw ako. Naiinggit ka lang sa kong namin kasi kasi mayaman siya. Gago! Tapos ikaw vlogger lang. Vlogger lang pero natatakot sila sa amin. Vlogger lang pero kinakasuhan nila kami pag nasasaktan sila sa mga sinasabi namin. Vlogger lang pala ha. Tsaka anong kakainggit? Ito hindi kami naiinggit dyan. Sabi nga na, ito paulit-ulit ko sinasabi, kung pera ho nila, yung pinangbibili nila ng mga damit, mga garang damit, mamahaling kotse, relo, bag, kung pera nila, wala kaming pakialam doon. Pinupunto ho namin kung galing ba yan sa kaban ng bayan at paano mo nabili yan. Nanggaling ka lang din sa putek na naging congressman kaya ka nasa langit. Kaya ka mataas na ngayon. Yun yung pinupunto ho namin dito. Wala kaming pakialam kung may mamahaling silang bag. Kung pera nila ang pinambili dyan, okay, napaka-goods nun dahil nagpupundar sila ng mga gamit nila. Walang problema nun, pero ang problema ho dito, kung pera ba na yun nila talaga yan? Gago! Nalalalahanin nyo, no? Paulit-ulit kong sinasabi dito na may issue dati about sa 500 billion pesos para sa mga congressman project na ipinamudmod ni Buaya number 2. Ni Haring Buaya number 2. Na matagal na nga rin pong kine-question yun at natabunan na nga rin po yun. Natabunan yun ng KOJC issue, natabunan yun ng Alice Go issue, ng AJK issue, ng confidential fund ni BP Sara. Marami silang tinabon dun. Kaya hindi na ho napansin ng taong bayan yun. Hindi na pag-uusapan ngayon yun. Matagal ngang hinihiling diba? Na mapag-usapan sa Kongreso at sa Senado yung kaso wala man lang tumatayo. Ngayon, tinatanong ng taong bayan kung saan napunta yun. Una, bakit isa sa pinaka
nakakagagong bakit galit na galit sila kapag yung taong bayan na yung naghahanap? Bakit? Pera nyo ba yan? Karapatan ng taong bayan na hanapin nila yung pera nila dahil pera nila yan. Gago! Yun eh. Diba? Pera nila yan eh. Sa pinagsama-sama nilang dugot pawis yung pera na yan. Ngayon, asan na yun? Eto na ba yun? Eto na ba yung mga nakikita namin na nagmamahalang bag, relo, sasakyan ng mga congressman? Nagtatanong lang kami. Gago! Tapos ngayon, tatakutin kami na kesyo hinahanap na kami, kesyo papapatay na kami, kesyo papagurgur na kami. Anak ng teteng, anong ka? Tangina kami nagbabayad ng buwis dito eh. Dugot pawis yung nilaan namin dyan. Tapos kapag nagtanong kami, bawal. O sino ba yung bumoto sa inyo para makaupo kayo dyan? Di ba kami din? So, anong karapatan namin? Buboto lang kami pero wala kaming karapatan para questioning kayo? Gago! Ganun ba yon? Puro lang kami boto? Pag sinabi nyo sa amin na iboto nyo ko, buboto lang kami. So, ibig sabihin, hindi na kami pwedeng magsalita na sarili naming opinion. May freedom of speech nga tayo, di ba? Nasa batas natin yun. Nasa konstitusyon natin yun. Ang hirap ngayon, isa pa yan, na talagang tinanggal na sa Pilipinas. Yung freedom of speech na yan. Di ba? Malaya tayo, kahit sino. Kung kayo nga Kung kayo nga ng mga politiko, malaya kayo na manghusga ng kapwa nyo Pilipino. Diba? Kayo nga, malaya kayong husgahan yung mga Duterte. Tapos kami, wala kaming sapat na kalayaan para husgahan din kayo. Kung hindi dahil sa amin, hindi nga kayo maluluklok dyan sa mga pwesto nyo. Hanggang ngayon, baka patawang ipot pa rin kayo dun sa lugar nyo. Gago! Hindi, minsan nakakainis kasi ba, eto, pasensya na ako, medyo nagiging tayo. Kasi nga, sobrang andami na akong naghihirap ng mga Pilipino sa bansa natin. At isa ako sa mga saksi dun. At isa rin ako sa kahit papano, kahit ganyan lang yung naitulong ko, kahit nakapagpatayo ako ng mahigit 30 pabahay project sa tanang buhay ko, sa edad kong 30 anyos, nakapamigay ako ng halos 30 na pabahay project sa mga kababayan natin. Hindi ko rin sinusumbat, pero sinasabi ko na kung ako nga na normal lang na pangkaraniwang tao at isang dihamak na dukhang putang inang vlogger. Gago! Diba? Na kung ako nga na vlogger, pangkaraniwan, nagagawa ko nga yun eh. Diba? Nagagawa ko yun, nakakapagpamigay ako ng tulong, nakakatulong ako sa mga kababayan ko. Kayo pa kaya? Kayo pa kaya na kayo ang talagang sa inyo dumadaan ang budget ng ng buong Pilipinas? O hindi ako nagsabi niyan, si BP Sara. Gago! Sorry, hindi ako nagsabi niyan ha. Si BP Sara nagsabi niyan. Baka ano na naman sabihin niyo sa akin. Tanginang yan. Kaya nga eto na lang sige. Nakakabili nga kayo ng milyones nyo na bag Hindi kayo makatulong sa mga kababayan nyo. Kaya ito lang sa lahat ng congressman na napapanood ko ngayon na may mga trending issue, kinalikot ko yung inalugbog ko yung mga project na nagawa nila sa kanilang lungsod. Meron naman, pero pera pa rin natin yun. Gago! Katulad lang ng mga pinakita kong video ng mga nakaraan. Nakita kong video mga nakaraan, school, simbahan, center, na may mga logo nila. May mga logong letter Q, may Abante Bridge, may Versace on the floor. Gago! Bernus pala, Bernus. Oh. May letter S, may court na letter Q. Oh. Bakit? Ang tanong, pera niyan? Ito pa, sinisita sa akin. Jay, bakit yung Taguig may logo na I love Taguig? Ba't hindi mo sinisita yun kasi tiga Taguig ka? Gago ka ba? Bakit? Apelido ba ni Cayetano yung I love Taguig?
Gago! Bobo! Hayop! Bobo lang. Kailan naging I love Taguig, naging I love yung Cayetano? Sige nga, punta kayo dito sa Taguig. Tingnan niyo yung mga cover court dito kung may logong Cayetano. Gago! Wag niyo silipin, wag kayong maghanap ng damay. Dahil wala kayong masisilip dito sa Taguig. Putay na, kung sisilipin nyo yung I love Taguig, bakit Joy? Yung Taguig nga, puro may mga I love Taguig. Bakit? Apelido ba ng mayor yon? Apelido ba ng mayor namin yon? Hindi, Cayetano ang apelido ng mayor namin. Ba't may nakita ba kayong Cayetano Court? Cayetano Search? Cayetano Bridge? Wala, di ba? Gago! Kaya wag nyo kaming simula, wag nyo sisilipin yung lugar ko na parehas lang yung mga politiko. Si Cayetano, parehas lang ni Kimbo. Si Cayetano, parehas lang ni Abante. Si Cayetano, parehas ni Bernos. Si Raulo. Hindi ganun ng mayor namin dito. Kaya wag nyo hindi, tsaka ito, mayor namin dito, solid Duterte to, ha? Para sa kaalaman nyo lang. Sasabihin yung may logo, natural logo, I love Taguig. Bakit? Apelido ba yun? O bakit yung letter Q? Ano bang meaning nun? Di ba, Kimbo? Ano yung letter? Tangina, may pinakita pa nga ako sa inyo na di ba? Na picture, di ba? Abante Bridge. Paano nyo yung Abante Bridge na yun? Paano nyo matawag dito? Paano nyo matatawag na kay yun? Sa ebidensya. Pakita ko sa inyo para mas lubos niyong maunawaan. Ayan, nakita nyo ba yan? Abante Footbridge. Asan yung marami pa yan. Ayan, Abante Bridge. Gago! Ayan yung sinasabi ko. Oo, sila nga kanilang project yan. Pero pera ba nila yan? Hindi nila pera yan. Tsaka yung Abante Bridge na yan, sabihin na natin na baka mamaya kulang-kulang pa yung dyan, kulang-kulang pa yung mga materialis na yun dyan. Hindi ko naman sa sinasabing pero kung isipin nyo, kung may ganung kagamitan tong si Abante, si Congressman Abante na may 18 million na sasakyan, hindi normal yun. Kaya dapat talaga sundin ang hinanaing ng taong bayan na imbestigahan etong mga congressman na to dahil hindi ito biro. Biruin nyo dati kang katod ni Kimbo. Dati kang teacher na naging congressman tapos ngayon bilyonaryo ka na. Gago! Ano yun? Anong ibig sabihin nun? Alalahanin nyo, panoorin nyo doon sa video ni Banat Bay. Nandun, napakaganda nung diniscuss doon ni Banat Bay na lahat ng mga to ay may mga kaukulang parusa or nasa nasa batas natin to na bawal na ginagawa to ng isang politiko. Huwag nyo kaming pigilan na bakit nagagalit kami hindi. Tangina, sabi nga namin wala nga kaming pakialam kung pera nyo yan kaso pera namin yan at saka saan manggagaling? 'Di ba? Saan manggagaling yung pera nila? Yun yung pinakatanong Bago ako ma-blood, tuloy natin to. Baka ma-blood pa ako lalo Kaya't ngayon pa lamang, pinepetisyon na ang maimbestigahan ng mga controversial congresswoman na sina Stella Kimbo, Representative from Abra, Shane Bernas, at 6th District of Manila Representative Benny Abante dahil tiyak raw ang taong bayan na hindi lamang ito ang kanilang mga ari-arian. Baka nga kapag naimbestigahan yun, baka di hamak na mas marami pang lumabas dyan. Kaso, ang tanong, sino mag-iimbestiga? Gago! Yan ang pinakatanong dyan. Kasi, lahat sila sa Kongreso, mga magkakampi. So, sino ang magtatanong? Alam nga naman ang magtanong dyan, si Romualdez. Gago! Parang nilaglag niya yung mga bataan niya. So, posibleng mangyari yun, di ba? Posible talaga. So, sino? Wala namang akong ibang nakikitang mga congressman na may mga yag balls
na maaaring mamuno ng komite para pag-usapan to. O si Marcoleta nga, pinapatahimik na. Diba? Kasi nabisto na naman sila. Oo. Ang sinisigaw na nga lang ni Marcoleta is tradition. Asan na yung tradition natin? Kaso nagagalit si Boy Epal, si Paduano. Ewan ko ba't Boy Epal yun laging galit no? Oo. So hayaan na natin yun baka mamaya may lumabas din doon about kay Paduano. Abangan nyo pa ang mga susunod na kabanata dito lang sa Ang Yaman Mo. Galing sa amin. Gago! Hindi, naging pelikula. Ay, naku. So yan mga banateros, ano pong maikukomento nyo sa mga napanood nyo at sa mga napag-usapan ho natin ngayon, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At syempre, mag-join na rin kayo sa ating join button. Sa mga nakakaluwag-luwag dyan, baka naman. Oo, sa mga gustong magpaano dyan dahil hindi tayo nakakapag-live, sa mga gustong mag-share ng blessing dyan para sponsoran tong video na to, i-click nyo lang yung super chat tuloy. Super thanks at i-volume nyo pa ganun. Tinuruan, no? So yan, ingat mo kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.